Siya ang pinakamataas na ina ng lahat ng dragon, pinuno ng hindi mabilang na uri ng dragon. Ngunit nagpanggap siyang isang marupok na munting batang babae na malapit ng pagsamantalahan ng mga bandido. Inakit ni Alta ang inosenteng batang Demon King na ito para iligtas siya. Pero gaano man siya kaawang umiyak, hindi siya natinag dahil alam niyang sa sandaling dalhin siya nito sa kuweba, sisirain siya nito. Sa simula, siya lang ang ika-666 na hari ng demonyo sa kontinenteng ito, at alam ng lahat kung paano laging nagtatapos ang kwentong iyon. Ang mga hari ng demonyo ay nakatakdang matalo ng mga bayani. Kaya gumawa siya ng matatag na desisyon. Hindi na siya magiging hari ng demonyo. Sa halip, 20 taon bago isilang ang bayani, sasakupin niya ang pinakamalakas na imperyo ng sangkatauhan at kokoronahan ang sarili bilang hari. Dala ang matatayog na ambisyon, pumasok siya sa mundo ng mga tao, para lamang mapagkamalang isang probinsyano ng mga nagpapatrolyang sundalo. Habang iniisip niya kung siya ba ang pinag-uusapan, nakatutok na ang mga sibat sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng maikling paghinto, umiti siya at mahinahong ipinakilala ang sarili bilang si Diyos. Kaagad, isang matipunong kabalyero ang humakbang at sumigaw, mayabang na bata, paano mo nagawang gamitin ang pangalan ng isang sinaunang Diyos? May ideya ka ba na ito ang kabisera ng kaharian ng Will? Itinagilid ni Diyos ang kanyang ulo sa pagkalito. Ganoon ba talaga kahanga-hanga ang kaharian ng Will? Hahayaan ba nila akong maging hari? Ang kabalyero, na natigilan sa gayong kalapastanganan, ay bumunot ng kanyang sandata at itinutok ito sa ulo ni Diyos. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Diyos. Sa sumunod na sandali, sumabog ang ulo ng kabalyero. Ang mga natirang sundalo ay natigilan sa gulat. Pagkatapos ay sunod-sunod na ring pumutok ang kanilang mga ulo. Bago pa man makalaban ang sinuman, lahat sila ay bumagsak sa paanan ni Diyos. Ibinigti niya ng patiwarik ang mga bangkay ng mga sundalo. Dumagundong ang kanyang boses sa buong kabisera. Mga tao, salubungin niyo ang inyong bagong hari. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa maharlikang lungsod, na pumilit sa mga nakaligtas na umatras patungo sa mga tarangkahan ng palasyo. Ngunit sa sandaling masilayan nila si Diyos, sinakop silang lahat ng takot. Mukha siyang demonyong nagbalik diretsyo mula sa impyerno. Saan man siya dumaan, nagpatong-patong ang mga bangkay. Sa ilang sandali lamang, isang banal na kabalyero na lang ang natira na halos hindi na makatayo. Tiningnan siya ni Diyos na may interes. Nag-usal ang kabalyero, o manlilikhang Diyos ng mundong ito, bigyan mo ako ng kapangyarihang wasakin ang kadiliman. Isang banal na liwanag ang bumaba sa kanya. Itinaas ang kanyang banal na espada, pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na atake kay Diyos. Isang malakas na bugso ng enerhiya ang humagupit sa buong kastilyo. Ngunit sa sumunod na segundo, kumalat ang takot sa mukha ng kabalyero. Sa isang marahang pagpisil lang, pinigilan ni Diyos ang atake. Huwag kang magsalita tungkol sa mga Diyos sa harap ko. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ng kabalyero. Kasabay nito, isang tumitibok pang puso ang mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Bumagsak ang banal na kabalyero sa kanyang paanan na nilamon ng takot. Pagkatapos ay pumasok si Diyos sa huling bulwagan. Ginamit ng mga natitirang kabalyero ang kanilang mga katawan para protektahan ang kanilang hari. Nakaupo sa trono, madilim siyang tinitigan ng hari. Sino ka? Gusto mong pamunuan ang kahariang ito? Kung gayon, mag-usap tayo. Bago pa makasagot si Diyos, isang sundalo ang hangal na sumabat. Ang lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ng hari ng basta-basta. Pinitik lang ni Diyos ang kanyang mga daliri. Ang mga walang kwentang hamak ay agad na namatay. Hayop ka! Naihi ang kabalyero sa kanyang kinatatayuan. Tumalon si Diyos sa ere, isang peres ng maitim na pakpak ang lumadlad sa kanyang likuran. Sa sumunod na sandali, nakatayo na siya sa harap ng hari. Ngayon, mahinahon niyang sinabi, pwede na ba tayong mag-usap? Sumigaw ang hari sa takot, kahit anong gusto mo, ibibigay ko sayo. Walang bahalang hiningi ni Diyos na ibigay sa kanya ang kaharian. Sumagot ang hari, sumisigaw ng parang baliw, kahit ano huwag lang iyan. Kinamot ni Diyos ang kanyang tainga na walang pakialam. Kung ganoon, papatayin kita. Pagkatapos kong magpakasal sa pamilya mo, mapupunta pa rin sa akin ang kaharian. Napilipit sa galit ang mukha ng hari. Naiintindihan ko na. Ang anak kong babae ang habol mo. Hinding-hindi. Siya ang maharlikang bulaklak ng buong kontinente. Hindi nagpakita ng interes si Diyos. Hindi niya man lang alam na may anak na babae ang lalaki. Hindi ko gusto ang anak mo. Gusto ko ang trono. Lalo pang nagalit ang hari. Bakit mo kukunin ang isang bagay na hindi sayo? Malamig na sumagot si Diyos, at sayo ba talaga yan? Sinubukan ng hari ng mga tuwiran. Ang kaharian ay pag-aari ng maharlikang pamilya. Pinutol siya ni Diyos ng walang awa. Hindi ba't inagaw mo lang din yan sa iba? Ilang dekada mo nang pinakinabangan ang pwestong ito. Ngayon, kukunin ko na ito. Umungol ang hari, kung gagawin mo ito, hindi ka kailanman patatawarin ng korte ng imperyo. Tumawa si Diyos ng may paghamak. Ang korte ng imperyo? Sinong may pakialam? Habang nagsasalita siya, isang nakakatakot na bugso ng kapangyarihan ang sumabog mula kay Diyos na humagupit sa buong palasyo. Lahat ng nasa paligid nila ay naging guho. Habang nakatingin sa sunog na bangkay ng hari, walang naramdamang bakas ng purong dugong aura si Diyos at may kaunting pagkadismaya. Walang emosyon siyang tumingin sa kalangitan. Ito pala ang kapangyarihan ng sangkatauhan.
Hindi talaga sila handa. Kung isipin, natural lang iyon. Nagising siya 20 taon ng mas maaga. Hindi pa naipapanganak ang bayani. Sa kontinenteng ito, ang digmaan sa pagitan ng mga hari ng demonyo at sangkatauhan ay nagaganap na sa loob ng 66,580 taon. Sa bawat pagkakataon, nagtatapos ito sa pagkatalo ng hari ng demonyo. Ngunit, bawat 100 taon, isang bagong hari ng demonyo ang babangon. At walang palya, isang bayani ang lilitaw at tatalunin ang hari ng demonyo. Bilang ika-666 na hari ng demonyo, natuto si Diyos mula sa mga kabiguan ng kanyang mga nauna. Nagising siya 20 taon ng mas maaga upang tapusin ang lahat ng ito, upang ipakita sa mundo kung paano ito eksaktong wawasakin. Sakto nun, isang magandang figura ang pumasok sa bulwagan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang tinititigan siya sa paghati. Sino ka? Anong ginawa mo sa tatay ko? Huminto si Diyos at naalala, siya ang anak ng hari, si April. Patay na ang hari, mahinahon niyang sabi. Papakasalan kita at mamamanahin ko ang trono. Nang marinig na namatay na ang kanyang ama, tinitigan siya ni April nang hindi makapaniwala. Bago pa siya makapagsalita, pinitik ni Diyos ang kanyang mga daliri. Naging blanko ang kanyang ekspresyon. Lumuhod siya. Ang abang katawan na ito ay pag-aari mo. Pakiusap tanggapin mo ako, Master. Pumunta si Diyos sa harap niya at dahan-dahang itinaas ang kanyang baba. Mula ngayon, ikaw ang magiging una kong tao. Tapos nanlamig ang kanyang boses. Tigilan mo ang pagtatago. Lumabas ka na bago ko dukutin ang mga mata mo. Nayanig ang kalawakan at isang figura ang dahan-dahang lumitaw mula sa elephant. Gaya ng inaasahan sa inyo, mahal na Panginoon, ang inyong tapat na lingkod, si Ares, ay bumabati sa kanyang soberano. Walang ipinakitang pagkagulat. Hindi ba't naglilingkod ka sa aking ama? Bakit mo ako sinundan dito? Magalang na yumuko si Ares. Ang katawan mo ay personal na ipinagkaloob ng dating Demon King. Mula sa sandaling ito, ikaw na ang aking nag-iisang master. Iwinaksi siya ni Diyos. Hindi na ako babalik sa Demon Realm. Sa kanyang pagkagulat, umiti si Ares at sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan, sinasabing gawin niya ang kanyang nais. Ang sagot na yon ay lalo lang nagpahinala kay Diyos. Sumenya si Ares patungo sa prinsesa ng mga tao. Mahal na Panginoon, hindi ba't balak ninyong magtanim ng inyong binhi sa babaeng ito? Tapos nagbago ang kanyang tono. Sa loob ng 80 taon, pinalaki kita sa aking sariling mga kamay. Naging malupit ang pagsasanay ko, halos mapatay na kita. Ngunit bago ka pumasok sa awakening egg, ako ang nag-iisang demonyo na tunay na nagmahal sa iyo. Mahirap paniwalaan na ang munting bata na halos hindi makalakad noon ay interesado na ngayon sa mga babae. Sa pagiging sentimental ni Ares, parang gustong lamunin ni Diyos ng buo. Matatag niyang inulit ang kanyang sinabi. Tapos na ako sa pagiging Demon King. Gusto kong mabuhay bilang isang normal na tao. Hindi nagalit si Ares. Sa halip, ngumiti siya ng malugod. Kung gayon, gawin mo ang kahit anong gusto mo. Ang mga salitang iyon ay lalo lang nagpalalim sa hinala ni Diyos. Habang bumubuntong hininga, nagtanong si Ares, may espesyal bang dahilan kung bakit mo inatake ang kahariang ito? Sinalakay ba nila ang iyong mga lupain o inasam ang mga kayamanan ng demonyo? Nagkibit balikat si Diyos, hindi ko naisip ng ganoon kalayo. Naisip ko lang na maganda pakinggan ang maging hari ng mga tao. Sa kanyang pagkagulat, tuwang-tuwa si Ares. Gaya ng inaasahan sa ating Demon King, pumunta ka sa mundo ng mga tao. Sinakop ang pinakadakilang kaharian, pinatay ang hari nito, binalak pakasalan ang prinsesa, at nag-isip pa na mamuhay bilang ordinaryong tao. Kahit ang isang tulad ko ay hindi maglalakas loob na isipin ang ganyang plano. Ang pag-iisip na yon sa hinaharap ay nagpapatunay na isa kang isinilang na Demon King. Pero huwag kang mag-alala, kahit iwanan mo kami, dadalhin ko ang anak mo pabalik sa Demon Realm at palalakihin siya bilang susunod na Demon King. Sa loob ng 20 taon, papalitan ka niya bilang ika-negatibo, 660 na Demon King at bababa sa mundo. Nang marinig ito, hindi nakapagsalita si Diyos. Sinulyapan niya ang prinsesa ng tao sa tabi niya, malalim ang ginhawa na bahagya siyang nakaiwas sa kapahamakan. Natanto ni Diyos na may halong pagkabigla na 80 taong gulang pa lang siya, kasagsagan ng kanyang buhay at muntik ng maging isang ama. Pagkatapos, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang malaking sinag ng liwanag ang bumuga mula sa kanyang bibig patungo kay Ares. Ang nakakatakot na puwersa ay ginawang abo ang mga kabundukan sa loob ng 100 milya. Hindi niya sinusubukang patayin si Ares, naglalabas lang ng galit. Muntik na siyang mahulog sa bitag ng tao. Sa susunod, gusto niya ng mas maagang babala. Nanigas si Ares sa kanyang kinatatayuan. Ang nag-iisang atake na yon ay nagpatunay na ang Demon King na ito ay hindi katulad ng mga nauna. Siguro sa pagkakataong ito, maaari talaga silang manalo. Gayunpaman, nagbabala si Ares na ang pagiging hari ay masyadong kapansin-pansin. Nagkibit balikat si Diyos, kung gayon, magiging isa siyang matuwid na tagapag-alaga, isang kasama ng bayani. Walang sinuman ang maghihinala na ang kasama ng bayani ay ang mismong Demon King. Hayaan ang hangal na bayani na sumugod habang siya'y nasa likuran, tahimik na inaani ang mga gantimpala. Ang isiping iyon ay nagpahalakhak kay Diyos sa sarili niyang katalinuhan. Halos matumba si Ares, binalaan siyang manatiling matino.
Kung walang Demon King, walang bayaning makakasama. Hindi siya pinansin ni Diyos, lumundag pa sulong, at sinabi kay Ares na hahanapin nila ang bayani. Sa buong panahon, ang lahat sa kanilang paligid ay pinagmamasdan ng isang misteryosong presensya. Ang ika-666 na Demon King ay tila may depekto. Mababang pinagmulan at kaduda-dudang katalinuhan, bulong ng boses. Dumating na ang pagkakataon ko, ang presensyang iyon ay ang pinakamataas na ina ng lahat ng dragon. Di nagtagal, nagrelax si Diyos sa isang karwahe habang ninanamnam ang tanawin. Nagtaka si Ares kung bakit hindi na lang sila lumipad sa halip na gumapang sakay ng karwahe. Pabalang na sumagot si Diyos na ang paglipad ay mag-aanunsyo lang sa kanila bilang mga demonyo. Itinuro ni Ares ang wasak na kastilyo at gumanti na alam na ng lahat. Nagkunwari si Diyos na hindi nakarinig. Muling nagtanong si Ares kung bakit hindi na lang ang kanyang Panginoon ang maging bayani. Ipinaliwanag ni Diyos na ang mga kasama ay hindi nangangailangan ng lahi. Humanap ng isang hangal na mangunguna sa pagsugod at magbilang ng pera mula sa likuran. Ang mga bayani sa mundong ito ay may ranggo. Nasa tuktok ang mga ra-rank na bayani, mga Dragon Slayer. Sumunod ang mga E-rank Giant Slayers, pagkatapos ay U-rank Water Demon Slayers. Ang mga ranggo ay pinamamahalaan ng Holy Imperial Hero Administration. Mayroon ding mga rank na bayani. Ang pinakamababa sa mababa, hindi sinusuportahan ng mga maharlika, at hindi minamahal ng mga tao, itinuturing na parang mga bulok na gulay. Ngunit mas mahalaga ang lahi kaysa sa ranggo. 66,580 taon na ang nakalilipas, pinaslang ng unang tagapagligtas, bayani, at banal na babae ang unang Demon King. Ang kanilang mga inapo ay kumalat sa buong mundo. Kung mas dalisay ang lahi sa loob ng mga dakilang pamilya, mas malakas ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Bawat siglo, ang bayaning may pinakadalisay na dugo ay babangon upang harapin ang Demon King. Hindi interesado si Diyos sa alinman dito. Ang walang katapusang digmaan na yon ang dahilan kung bakit siya nakulong sa isang itlog sa loob ng 80 taon. Ngayon gusto na lang niyang magtago sa likod ng hero at mamuhay bilang isang mayamang tao. Isang paru-paro ang lumipad sa ibabaw ng kanyang ulo. Isang marahang simoy ng hangin ang gumulo sa kanyang buhok. Nilamon siya ng mainit na sikat ng araw na nagbigay sa kanya ng ginhawa. Lahat sa mundo ng mga tao ay tila napakaganda. Dapat sana ay nanatili siya sa itlog ng 20 taon pa at mamatay sa kamay ng isang hero pagtapak dito. Pero nakataka siya at marahil iyon ang mas matalinong landas. Ang pagiging Demon King ay matagal nang dapat maglaho. Si Diyos ay nagpapahinga sa karwahe ni Ares, ninanamnam ang tanawin. Sinusubukan pa rin siyang kumbinsihin ni Ares na bumalik sa Demon Realm. Tatanggi na sana ng tuluyan si Diyos, nang isang sigaw ng tulong ang umalingaw na kumuha ng kanilang atensyon. Isang tila marupok na babae ang hinahabol ng dose-dose ng bandido. Nang makita sila, desperado siyang humingi ng tulong, sinasabing siya ay tinutugis. Hindi gumalaw ni katiting si Diyos. Tinanong ni Ares kung bakit hindi niya tutulungan ang isang babaeng nangangailangan. Iginiit ni Diyos na kahina-hinala yon. Paano sila bigla ang sumulpot sa isang bukas na kapatagan? At talagang hindi mahuli ng dose-dose ng lalaki ang isang babae. Tiningnan niya si Ares ng may pagdududa. Hindi mo naman ito set up, di ba? Isang planadong pagsagip, kasal, at 2 tagapagmana para sa Demon Realm. Maring umiling si Ares. Hindi siya kailanman magmumungkahi ng ganoong katangahan. Sa mga oras na yon, sumugod na ang babae sa karwahe na humahagulgol para humingi ng tulong. Nang mag-atubili si Diyos, mas lalo siyang umiyak at sinabing pinatay ng mga bandido ang kanyang pamilya at balak siyang gahasain. Kalmadong tumanggi si Diyos. Mga dragon lang ang kanyang pinupuntirya. Hindi sulit sa kanyang oras ang pakikipag-asikaso sa mga bandido. Pagkatapos magsalita ni Diyos, narinig niya ang babaeng bumulong, ang tanga. Bakit ba ang hirap niyang kausap? Agad na naalarma si Diyos at tinuro siya. Hoy, ininsulto mo ba ako? Narinig ko yon. Nang tuturuan na sana niya ito ng leksyon, isang karit ang lumipad sa hangin at tumama sa kanyang karwahe. Ang mga bandido yon. Sumigaw ang kanilang leader, Guapings, lumayas ka kung ayaw mong mamatay. Naramdaman ni Diyos ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang mahalaga niyang karwahe ay sinira ng mga walang hiyang iyon. Sa sumunod na segundo, sumiklab ang lilang apoy sa katawan ng leader ng mga bandido. Sumugod ang kanyang mga tauhan para tumulong, pero nalaman nilang hindi mapatay ang apoy at lalo lang itong lumalakas. Kalmadong sinabi ni Diyos, apoy iyan mula sa impyerno. Hindi iyan titigil hanggat hindi ka namamatay. May gusto pa bang sumubok? Nagtakbuhan sa takot ang mga bandido. Hindi makapagsalita ang babae. Ang bilis nilang tumakbo tapos lumapit siyang muli. Sinakop ng mga bandido ang aming templo. Inalipin ang mga siserdotisa at ninakaw ang sagradong relikya. Pakiusap, tulungan niyo kami. Walang intensyon si Diyos na maniwala sa ganoong kalinaw na kasinungalingan, ngunit natigilan siya sa sumunod niyang sinabi. Ang templo ay para sa Diyos ng lahat ng dragon. Kung paaalisin niyo ang mga bandido, ibibigay namin sa inyo ang sagradong relikya, ang Golden Dragon Hound. Sa pangunguna ng babae, sumakay si Diyos kay Ares paakyat ng bundok. Nagreklamo si Ares, pwede naman tayong lumipad. Bakit hindi tayo lumilipad? Tanga! Sigaw ni Diyos.
Gusto mo bang makilala ako ng mga tao bilang isang Demon King? Bakit hindi ikaw ang maglakad? Ganting sagot ni Ares. Question ito ng dignidad ng isang Demon King. Seryosong sagot ni Diyos. Hindi naglalakad ang isang Demon King. Patuloy na tumakbo ang babae sa matarik na daan sa bundok sa loob ng kalahating oras nang hindi bumabagal at unti-unting lumalayo sa kanila. Iyon ay lubhang kahina-hinala. Walang ordinaryong babae ang makakagawa niyon. Walang pakialam si Diyos. Hindi mahalaga kung sino siya. Kung nagsisinungaling siya, babalatan ko siya at gagawing damit. Habang nasa daan, tinanong niya si Ares, sumasamba ba ang mga dragon sa mga Diyos? Umiling si Ares. Hindi. Ang isang dragon god ay titulo lang, ang pinakamalakas sa mga dragon. Kapareho ng isang Demon King. Nakuha na ni Diyos ang kanyang sagot at sinimulang kalkulahin ang kanilang tsansa. Matapos mapagod ng husto si Ares, sa wakas ay narating nila ang tuktok. Walang mga bandido, isang templo lang ang nandoon. Itinulak ni Diyos ang pinto at pumasok sa loob kasama si Ares. Nasaan ang mga bandido at ang Golden Dragon Helm? Sumigaw siya. Ibigay mo na habang mabait pa ako. Nakaramdam ng panganib si Ares at binalaan siya, ngunit huli na ang lahat. Pabagsak na nagsara ang mga pinto. Isang nakakawasak na presyon ang bumalot habang lumitaw ang babae, hindi na nagpapanggap na mahina. Ngumisi sa Diyos. So ikaw pala ang bandido na sumakop sa templo. Nasaan ang helm ko? Ngumisi siya ng may pang-insulto. Hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo. Lumuhod ka sa harap ng ina ng lahat ng dragon, ang kaisa-isang pinakamataas na Diyos ng mga dragon. Namutla si Ars. Kung siya nga talaga ang Dragon God, ito ang kanyang absolutong teritoryo. Bumulong si Diyos, ina ng lahat ng dragon, ang kaluluwang Diyos ng mga dragon. Nasiyahan sa kanilang reaksyon, sinabi niya, kung natatakot kayo, lumuhod at magmakaawa. Maaaring patawarin ko kayo sa isang kondisyon. Bago pa siya matapos, nagsimula ng pag-usapan ito ni Diyos kasama si Ares. Ina ng lahat ng dragon, kaluluwang Diyos, ang astig na titulo. Siguro dapat ganun din ang pagpapakilala ko. Ang anino na nagbabantay sa lahat ng kadiliman. Ang lalaking pinuno ng kadiliman, hari ng mga demonyo. Anong sa tingin mo? Nanginginig sa galit ang babae. Ikaw rin. Ang lakas ng loob mong baliwalain ako. Sa isang iglap, lumitaw siya sa tabi ni Diyos. Tinabunan ng apoy ang lugar. Ito ang ginintuang teritoryo ng mga dragon. Kahit isang Demon King ay walang tsansa rito. Lumuhod ka sa harapan ko ngayon, Diyos, ang ika-666 na Demon King. Ang pagsuko ang tanging pagpipilian mo. Walang emosyong sumagot si Diyos na nagpatiga sa ekspresyon niya. Kung isa ka talagang dragon, babalatan kita at gagawing damit ang balat mo. Sumabog sa galit ang Diyosa ng dragon, ngunit dahan-dahang idiniin ni Diyos ang daliri sa kanyang mga labi. Humingi ka ng tawad, malamig niyang sabi. Nilinlang mo ako. Pumunta ako sa mundo ng mga tao para mamuhay ng tahimik bilang kasama ng isang bayani. Nagpanggap kang isang kawawang babae at inakit mo kami rito. Tapos inutusan mo kaming lumuhod. Dahil lang isa kang Diyosa ng dragon, akala mo magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Sinang-ayunan siya ni Ares. Tama. Ang kayabangang galing sa kapangyarihan ay kayabangan pa rin. Kalmadong itinuro ni Diyos na ang mga dragon ang unang lumabag sa kasunduan sa kapayapaan, kaya dapat sa kanya manggaling ang paghingi ng tawad. Nang marinig ang kanilang pangangatwiran, nag-alinlangan ang Diyosa ng dragon. Bakit parang may punto ito? Maaari bang mali talaga ako? Ngunit likas na sa kanya ang pagiging mayabang at hindi pa siya yumuko kaninuman. Nang makitang nag-aalinlangan siya, nagkunwaring aalis si Diyos kasama si Ares. Nataranta, mabilis na tumawag ang Diyosa ng dragon, aalis na kayo. Hindi mo man lang ba ako papakinggan? Iginigit ni Diyos, humingi ka muna ng tawad. Kung hindi, kalimutan mo na. Hindi naman ako kikita sa paghingi mo ng tawad. Tumalikod siya na parang aalis na naman. Pagkatapos ng ilang hakbang, may narinig siyang mahinang boses mula sa likuran. Patawad. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Diyos, at mabilis siyang bumalik sa kanya na may ngiti. Dahan-dahan niyang tinapik ang kanyang mayabang na ulo ng dragon. Hindi gaanong kasiya siya, pero dahil humingi ka na ng tawad, buong puso ko nang tatanggapin. Naramdaman ng Diyosa ng dragon na may mali ngunit hindi niya matukoy kung ano. Sa huli, hinayaan na lang niyang kontrolin ang sitwasyon. Sige, sabi ni Diyos. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kailangan kong ipahuli sa iyo ang mga raw dragon. Sumimangot si Diyos. Seryoso ka ba? Ikaw ang ina ng lahat ng dragon at inuutusan mo ako, ang Demon King, na harapin ang lahi ng mga dragon. Mukha ba akong tanga? Ituloy mo lang ang pagsasalita ng kalokohan at ako na mismo ang babalat sa mga kaliskis mo. Bumuntong hininga siya at nagpaliwanag. Bagamat pumirma ng kasunduan sa kapayapaan ang mga dragon at tao, nagkaroon ng malalim na hidwaan sa lipunan ng mga dragon. Ang mga dragon na nawalan ng anak dahil sa mga tao ay bumuo ng isang radikal na paksyon. Ginamit nila ang isang kakaibang mahika para hawaan ang mga dragon na gustong mamuhay ng payapa. Sa pamamagitan ng mga kontroladong dragon na ito, inatake nila ang mga nayon ng tao upang muling magsimula ng digmaan sa pagitan ng tao at dragon. Hindi ko hahayaang maging kasangkapan sa digmaan ang mga inosenteng bata. Sa wakas, naintindihan ni Diyos. Kaya gusto mong pigilan ang mga kontroladong dragon. CJ,
Pero anong makukuha ko? Kumislap ang kanyang mga mata sa purong kasakiman ng isang mangangalakal. Nang makakita ng pag-asa, nagtanong ang diyosa ng dragon, anong gusto mo? Itinaas ni Diyos ang 5 daliri, 5 kaliskis ng dragon sa bawat huli, kasama ang isang sandata at isang set ng baluti na gawa sa hininga ng dragon. Sumimangot siya. Ang kagamitang iyan ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto bawat set. Paano kung lokohin mo ako? Walang pag-aalinlangang pinatunog ni Diyos ang kanyang mga daliri. Isang demonic contract ang lumitaw. Siya ang haharap sa mga suwail na dragon at babayaran siya ng kaliskis at kagamitan. Kung sinira niya ito, magiging alipin siya nito. Isa itong soul-binding demon contract na isinasaaktibo sa pamamagitan lamang ng pagsabi ng tunay na pangalan. Pumirma ang diyosa ng dragon ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya napansin ang makahulugang ngiti na gumuhit sa mga labi ni Diyos habang binibigkas niya ang kanyang pangalan. Tapos na ang usapan, sabi ni Diyos. Aasikasuhin ko ito sa mga susunod na araw. Tumalikod siya at lumabas sa espasyo. Pagkatapos ay muling umalingaw ang kanyang boses. Demon King, hulihin mo sila ng buhay. Wala nang mamamatay na dragon. Ilang sandali pa, lumabas si Diyos mula sa kaharian ng dragon, tiwalang kontrolado na ang lahat. Bigla may naisip siya. Mabilis siyang lumingon at tumakbo pabalik sa pagkasindak, ngunit nang pumasok siyang muli, tuluyan ng walang laman ang espasyo. Sumimangot si Ars. Anong problema? Teritoryo niya yon. Hindi tayo basta-basta makakabalik doon. Sumabog si Diyos, umalingaw ang kanyang boses sa buong lambak. Sompain, naloko na naman ako. Hindi niya ibinigay sa akin ang totoong Golden Dragon Helm. Hindi nagtagal, nakarating sila sa hangganang nayon ng Jorix. Ang mga kalapit na bayan ay kamakailan lamang inatake ng mga dragon at ang mga chismis ay kumakalat na parang apoy. Ang takot sa pagsalakay ng mga dragon ay bumalot sa buong nayon. Dinala ni Ares si Diyos sa pinakamagandang inn sa bayan. Ngumisi ang may-ari ng inn pagpasok pa lang nila. Saan kayo gumapanggaling? Sa tingin nyo ba ang mga magsasakang tulad nyo ay karapat-dapat sa pinakamagarang suite? Nagbago iyon sa sandaling inilabas ni Ares ang mga kayamanang ninakaw mula sa kabisera ng kaharian. Namutla ang may-ari ng inn at dali-daling tinawag ang mga tauhan para pagsilbihan sila. Sakto naman, isang batang lalaki ang tumatakbo papalapit, natitisod habang papalapit. Naramdaman ang isang bahagyang bakas ng kapangyarihan ng lahi sa loob niya. Mukhang mahina ang bata, ngunit malinaw na kabilang siya sa isang bumagsak na pamilya ng mga bayani. Sa pag-uuri, siya ay isang rank na reject, eksakto ang uri na hinahanap ni Diyos. Biglang umalingaw ang isang pagsabog ng umatake ang isang dragon sa nayon. Hindi pinansin ng bata ang sariling kaligtasan at hinimok si Diyos na magtago. Nanatiling nakatitig si Diyos sa kanya. Hayaan mo akong tulungan kang maging isang bayani. Tanggapin mo ang alok ko at magkakaroon ka ng di masukat na yaman at katanyagan. Mawawala ang iyong tatak na reject. Tumanggi ka at mawawala ang iyong kaisa-isang pagkakataon. Ang isang rank ay hindi kailanman tunay na makakahawak ng espada. Sa harap ng napakatinding pressure ni Diyos, nag-atubili ang bata. Ayaw niya ng buhay na walang kabuluhan. Pakiusap, tulungan mo akong maging isang bayani. Gagawin ko ang lahat. Kung kinakailangan, iaalay ko kahit ang aking kaluluwa. Ang determinasyon ng bata ay ikinatuwa ni Diyos. Agad siyang nagpatawag ng isang demonic contract. Dapat sundin ng bata ang lahat ng utos. Anumang yaman o karangalang makukuha ay maibabahagi lamang ng may pahintulot. Walang pagtutol na pinapayagan. Habang nakatitig sa halatang hindi patas na mga tuntunin, nag-alinlangan ang bata. Ngunit nang makita niya ang mga salitang yaman at karangalan, isinigaw niya ang kanyang pangalan ng walang pag-aalinlangan. Jack Perfecto. Napangiti si Diyos at itinuro ang dragon. Kung gayon, simulan natin sa paghuli sa bagay na yan. Nagbabala si Ares, hindi kayang hulihin ng isang normal na tao ang isang dragon. Mabilis na nag-isip si Diyos. Kung gayon, ikaw na ang bahala sa paghuli. Kapag tapos ka ng makipag-ayos, ihagis mo ito sa harap ni Jack. Kailangan lang niyang iwagayway ang isang sandata ng ilang beses. Maniniwala ang lahat na siya ang bayaning tumalo sa dragon. Kumunot ang noo ni Ares, ngunit alam ng lahat na rank si Jack. Paghuhinalaan ka. Ngumisi si Diyos kay Jack, kung gayon, bigyan natin siya ng makeover. Pinunit niya ang damit ni Jack at naghulog ng isang metal na pod sa kanyang ulo. Kaya naman, isinilang si Hot Helmet Hero. Kahit na, kulang sa tiwala si Jack. Nagkatitigan sila ni Diyos. Isipin mo ito. Ang hawak mo ay ang susi sa yaman at kaluwalhatian. Talunin mo ang dragon at sayo na ang tagumpay. Pumintig sa pananabik ang puso ni Jack na parabang tunay siyang nagtataglay ng nakakadurog na kapangyarihan. Marahil ito na ang paggising ng kanyang dugo bilang bayani. Ngumisi si Diyos, sige Pikachu. Tumakbo si Jack patungo sa dragon na parang isang masunuring tuta. Samantala, nakatayo si Ares sa ibabaw ng tor ng simbahan. Sa isang galaw, hinubad niya ang kanyang balabal. Hindi mabilang na braso ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Tumalon siya at lumitaw sa likod ng dragon. Isang dakma, tumagos ang kanyang mga braso sa katawan nito. Sa isang iglap, nabihag ang puso ng dragon. Pagkatapos ay bumuhos ang mga nakapandidiri at madulas na nilalang. Ito marahil ang kakaibang mahika na binanggit ng Dragon God.
Ganap na kontrolado ng mga nilalang ang dragon, ngunit hindi sapat para pigilan ang kanang kamay ng Demon King. Mahigpit na pumulupot ang mga braso sa balbas ng dragon. Isa pang braso ang direktang umabot sa puso nito. Nawalan ng kakayahang gumalaw ang dragon at bumagsak sa lupa. Dumagsa ang mga madulas na nilalang sa mga braso ni Ares patungo sa kanyang ulo. Sinusubukan nilang sakupin ang kanyang katawan. Direktang hinarap sila ni Ares. Samantala, ang katawan ng dragon ay palapit ng palapit sa lupa. Bumulong si Ares ng isang orasyon. Naging mga talim ang kanyang mga braso, na pinagpira-piraso ang mga galamay. Kasabay nito, hinawakan niya ang mga nilalang na nakakapit sa kanyang ulo. Gaano man kalakas ang kanyang paghila, ayaw matanggal ng nakapandidiring parasito. Samantala, nakapwesto na si Jack habang papalapit ang malaking katawan ng dragon. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama noong bata pa siya. Ano man ang sabihin ng iba, ikaw ay isang sagradong lahi ng bayani mula sa pamilyang Hollowbish. Naniniwala akong ikaw ang magiging tagapagpuksa ng Demon King. Pinakawala ni Jack ang pinakamalakas na atake ng kanyang buhay. Kasabay nito, isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Diyos. Bumagsak ang katawan ng dragon kasabay ng isang malakas na kalabog. At sa parehong sandali, tuluyang nilinis ni Ares ang mga kasuklam-suklam na nilalang. Naghiyawan sa tuwa ang buong nayon. Tinalo ng bayani ang dragon. Isang tagapagligtas na ipinadala ng Diyos ang nagligtas sa atin. Halos malunod si Jack sa paghanga ng mga tao. Tahimik siyang hinimok ni Diyos na umalis sa paningin. Agad na tumalilis si Jack. Nakatayo si Ares sa ibabaw ng nasirang krus ng simbahan. Kakaibang mga rune ang gumagapang sa kalahati ng kanyang mukha. Tila nagbalik na sila. Isang nilalang na kayang burahin ang mga bansa sa isang pitik lang ng kanyang kamay. Ngunit sa halip na magplano ng pagwasak sa mundo, iniisip niya kung maaaring magkaanak ang mga demonyo at tao. Nang magtanong si Diyos, napangiti si Ares na may pagmamalaki. Sa wakas ay lumaki na ang aking Panginoon at nagpakita ng interes. Namula si Diyos at nagmadaling itama siya. Tumawa lang si Ares. Siyempre, maaaring magkaanak ang mga demonyo sa mga tao. Halos agad-agad ang pagbubuntis. Nagliwanag ang mga mata ni Diyos, pagkatapos ay nagsimula si Ares sa isang buong physiological lecture. Tuluyang natulala, pinutol siya ni Diyos. Basta't handa ka, anumang uri ng kontak ay maaaring magdulot ng pagbubuntis. Halimbawa, ang intimate contact ay 99 na tsansa. Ang paghalik ay 50%. Kahit ang paghawak ng kamay ay hindi ligtas. Nanginig, ang katawan na ito ay malinaw na ginawa para sa pagpaparami. Siguradong plinano ito ng mga sinaunang halimaw na yon. Nag-iba ng usapan, tinanong ni Ares ang susunod na gagawin ni Diyos. Kumpiyansang sumagot si Diyos, magiging isang weapons merchant ako. Sumabog si Ares. Tinalikuran mo ang Demon Realm para lang magbenta ng mga armas. Tanga, wala ka talagang alam sa negosyo. Ginagamit na ng mga tao ang mga dragon bilang armas. Kung makakahuli tayo ng mga buhay na dragon, makakakuha tayo ng libreng kaliskis at gamit. Pagdating ng digmaan sa loob ng 100 taon, yayaman tayo ng husto. Sa sobrang galit ni Ares sa engrandeng plano na ito, halos himatayin siya sa kaiyak, nagmamakaawang magising na si Diyos. Kung walang Demon King, wala namang magiging digmaan. May kumpiyansang ngiti si Diyos. Ang pagiging weapons merchant ay paraan lang para punduhan ang kanyang tunay na plano. Wala siyang balak na manatiling negosyante magpakailanman. May ideya ka ba kung gaano nakakatakot ang isang hari? Kalmado niyang sinabi. Kapag binabantayan niya ang lahat ng kadiliman at kontrolado ang bawat armas sa mundo, agad na nagliwanag ang mukha ni Ares. Gaya ng inaasahan, ikaw lang ang karapat-dapat na tawaging pinakadakilang Demon King. Agad niyang kinaladkad si Jack, sabik na maghanap ng lokasyon para sa kanilang tindahan. Nang makaalis na sila, napangisi si Diyos. Napakadaling lokohin ni Ares. Malinaw ang tunay na layunin, kumita muna ng pera, tapos maging pinakadakilang landlord sa fantasy world na ito. Sa isipang iyon, tamad na humiga si Diyos sa kama. Nakahanap siya ng isang tangang hero at paraan para kumita ng madaling pera. Di magtatagal, mamumuhay na siya ng puro sarap. Ngunit may kakaibang kawalang laman siyang naramdaman. Gagaan ba ang pakiramdam ko kung papatayin ko lahat sa nayong ito? May bumulong sa kanyang tenga, patayin mo silang lahat. Wasakin mo ang mundong ito. Alipinin mo ang sangkatauhan. Gawin mong impyerno ang mundo ng mga tao. Sa ganoong paraan lang tunay na matatapos ang walang katapusang siklo ng kamatayan. Walang ganang sumagot si Diyos, tumahimik ka. Matutulog ako. At ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagsapit ng gabi, nakahanap si Ares ng maayos na gusali, bagamat nasira ng pag-atake ng dragon. Kailangan lang ng kaunting ayos para makapagbukas na ng negosyo. Nang malaman na dati palang karpintero si Jack, humanga si Diyos. Ang pagbibigay sa kanya ng pagkukumpuni ay nangangahulugang mabilis matatapos ang trabaho. Gayunpaman, naisip ni Diyos, ang mga anak ba na isinilang mula sa isang Frank bloodline ay laging magiging Frank din. Kalmadong ipinaliwanag ni Ares na ang mga hero bloodline ay sa totoo lang ay random. Kahit ang isang Frank na lahi ay maaaring magluwa ng isang top-tier na pure blood hero. Hindi na mamana ang kapangyarihan pero ang kayamanan. Ang mga pamilyang nagluwal ng mga maalamat na hero o santo ay may kayamanang kayang tapatan ang mga hari.
Gamit ang pera, kaya nilang artipisyal na pataasin ang hero rankings at bloodlines. Kaya kahit na ang isang frank na pamilya ay magkaanak ng talentado, halos imposible ang umakyat sa ranggo. Ang katotohanan iyon ay ikinagalit ni Diyos. Kung pera ang nagpapasya sa ranggo ng hero, ano na lang ang tingin sa lahi ng demonyo na dinurog ng mga tinatawag na peking hero. Kahit sa ang mundo, pera ang naghahari sa lahat. Nga pala, nasaan na ang hero nila ngayon? Nakapagbukas na si Jack ng tindahan ng noodles sa gilid ng daan. Sa kabila ng pagkasira ng nayon, puno ang tindahan. Nang makitang dumating si Diyos, nagmamadaling nagsilbi si Jack ng isang mainit na mangkok ng ramen. Hindi pa nakakita si Diyos ng ganoong pagkain dati. Agad siyang naglaway. Nilamon niya ito sa loob ng ilang segundo. Kahit si Ares ay humanga sa pagluluto ni Jack. Tapos isang galit na boses ang umalingaw-ngaw. Sinabi ko na sayong huwag kumain sa mga ganitong basurahan. Napakadumi. Mabilis na humingi ng paumanhin si Jack, iginiit na walang mga langaw. Sumagot ang lalaki sa pamamagitan ng pagbuhos ng noodles sa buong katawan ni Jack. Walang tigil niya itong inasar, isang frank na talunan, walang kwenta. Nasuklam si Diyos sa nakita. Saan nang galing ang umaaligid na langaw na ito? Umisi ang lalaki, kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Tawagin mo ulit akong langaw at papatayin kita. Itinaas ni Diyos ang isang kamay bago pa man makagalaw ang sinuman sa kanila. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa isang hawak lang, nabaluktot ng karimari-marim ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga kaluluwa ay direktang hinigop sa kanyang palad. Sinumang hindi rumespeto sa mga hero na lumalaban para sa kanila ay hindi karapat-dapat mabuhay. Matapos asikasuhin ang dalawang lalaki, bumalik agad sa pagkain si Diyos na parang walang nangyari. Bigla, isang sulat ang lumutang pababa sa kanyang mangkok. Ito ay mensahe mula sa Dragon God. May mga dragon na lumitaw sa Rice City. Nagliwanag ang mga mata ni Diyos at pinalo niya ang mesa. Isang EA client ang kaka-order lang. Oras na para kumita ng pera. Tara na. Bumaba ang dragon at sa isang gabi, ang buong kastilyo ay naging mga eskulturang yelo. Nanginginig ng malakas ang mga nakaligtas sa nagyelong hangin maliban sa isang lalaking walang damit na sumisigaw na sobrang init. Sinusunog ng bawat mage ang kanilang life force para mapanatili siyang mainit. Nabalot sa isang kumikinang na harang, malakas siyang nagmura, mga tanga ba kayo, sinusubukan niyo ba akong ihawin ng buhay? Nang makita ito, nilagpasan lang siya ni Diyos ng walang pag-aalinlangan. Agad naniwala ang mga tao na dumating na ang isang hero na magliligtas sa mundo. Pero nang makita nila ang mga lalaking nakatayo sa harap ng sasakyan, napuno ng pagkadismaya ang kanilang mga mukha. Isang manyak lang na walang suot kundi underwear. Pagkatapos matanggap ang mensahe, agad na nagmadali si Diyos papuntang Rhea City. Habang nasa daan, walang tigil sa panginginig si Jack. Hindi pa siya nakakakita kahit goblin, paano pa kaya ang isang dragon? Hindi mapigilang nanginig ang kanyang katawan sa isiping iyon. Sinulyapan siya ni Ares at kalmadong sinabi, kahit anong nararamdaman mo, kung kinikilala ka ng Panginoon bilang isang hero, kung gayon sa isang pakikipagsapalaran, ikaw ang aming pinuno. Kaya umayos ka. Kahit mahina ang pagkakasabi, napuno ng kumpiyansa si Jack dahil sa mga salitang iyon. Pagdating sa Rhea, kontrolado na ng Frost Dragon ang lungsod. Tumanggi ang hari na mag-organisa ng paglaban, nagpapakasasa habang inuubos ang lakas ng mga mage para manatiling mainit. Walang gaanong reaksyon si Diyos, binigyan lang si Ares ng ilang utos. Inutusan din niya si Jack na sundin ang parehong estratehiya tulad ng dati para talunin ang dragon. Tapos bumalik na siya sa pagtulog. Dahil sa tiwalang iyon, nangako si Ares na hindi siya mabibigo sa pagkakataong ito. Gamit ang nakaraang karanasan, hinati ni Ares ang espasyo mismo. Sa isang iglap, lumitaw siya sa itaas ng dragon. Diretso siyang sumugod patungo sa parasitic sludge. Sa malalakas na pagbagsak, bumaon ng malalim sa lupa ang malaking dragon. Si Jack, na halos hubad, ay nanginig sa lamig. Ngunit ang pagsaksi sa kahanga-hangang atake ni Ares ay muling nagpaalab sa kanyang diwa, nagbalik ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Nagmadali siyang humanap ng pwesto kung saan malinaw siyang makikita ni Ares. Sa sandaling iyon, inihagi sa kanya ni Diyos ang isang kahoy na kalasad. Sa isang simpleng kilos, nagdagdag siya ng pananggalang na harang. Hindi ba't sinabi mong sa ama mo ito? Subukan mong huwag mamatay ng ganoon kadali. Pagkatapos ay nakatulog muli si Diyos. Sobrang naantig si Jack kaya tumulo ang luha sa kanyang mukha. Hawak ang kalasad, tumakbo siya patungo sa gitna ng kastilyo. Samantala, nagbanggaan ng harapan si Ares at ang Frost Dragon. Masiksik ang mga parasito kaysa dati. Naging mga talimang braso ni Ares na humihiwa sa kanila. Ngunit gaano man karami ang kanyang patumbahin, patuloy pa rin silang dumarating. Nang maramdaman ang kapangyarihan ni Ares, nagliwanag na pula ang mga mata ng parasito. Nagpakawala ang Frost Dragon ng isang mapaminsalang hininga ng enerhiya. Pagkatapos ay lumundag ito paitaas muli. Sa isang iglap, kalahati ng katawan ni Ares ay nawasak, ngunit hindi ito nakamamatay. Isang malaking itim na kamay ang biglang lumitaw. Humawak ito ng mahigpit sa mga pangil ng dragon. Muling lumitaw ang mga kakaibang simbolo sa nawawalang kalahati ng katawan ni Ares. 3 baluktot na braso ang tumubo mula sa kanyang katawan. Nagpakawala siya ng malakas na sipadiretso sa ulo ng dragon.
Sa isang nakakatakot na atungal, muling bumagsak ang dragon sa lupa. Ang ganoong kalaking sukat ay isang bangungot harapin. Dahan-dahang lumapit si Ares sa dragon. Ang halimaw na may parasito ay umungal sa sakit. Wala itong magawa kundi manatili sa ilalim ng kontrol ng iba. Umungal si Ares, tigil dyan. Muling tumama ang kanyang kuko, pinupunit ang parasito. Nanginginig si Jack sa pananabik dahil sa kanyang nakita. Kung ikukumpara sa mga naunang laban, ibang-iba ang antas ng mga atake ni Ares. Kinakaharap ang isang dragon mag-isa, isa ba siyang rank na hero? Umugong ang sigawan mula sa mga tao. Sa wakas ay sinagot na ng mga Diyos ang kanilang mga panalangin. Mabubuhay sila. Ang hari naman ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kung malaman ng banal na imperyo ang nangyari rito, katapusan na ng buhay niya. Muling pinagliyab ng mga sigawan ang diwa ng pakikipaglaban ni Jack. Nais niyang maging isang bayani na tunay na nagbibigay pag-asa sa iba. Sa sandaling iyon, isang mahinang sigaw ng tulong ang narinig niya. Sa loob ng isang bloke ng yelo, isang bata ang mahigpit na pinoprotektahan ng mga braso ng isang tao. Pakiusap, iligtas mo ako, hero. Samantala, ang laban sa pagitan ni Ares at ng dragon ay malayo pa sa pagtatapos. Iwinasiwas ng kontroladong dragon ang malaki nitong buntot at pinatalsik si Ares. Kahit na natanggal na ang parasito, hindi pa rin nanunumbalik ang ulirat ng dragon. Bumubulong na hindi maintindihang salita ng mga dragon, muli itong sumugod kay Ares. Hanggat nabubuhay ang host, patuloy na darami ang mga parasito na parang isang uri ng undead na dragon. Dahil sa pagkabaliw dulot ng mga parasito, walang pag-aalinlangang sumugod ang Frost Dragon kay Ares. Napanatiling kalmado si Ares. Bumulong siya at di mabilang na itim na galamay ang lumabas mula sa kanyang likuran. Nagpilipit ang mga ito at bumuo ng isang dambuhalang itim na braso. Sa isang malakas na suntok, muling bumagsak sa lupa ang malaking katawan ng dragon. Nang akmang ganap ng kokontrolin ni Ares ang dragon, isang bugso ng nagyelong apoy ang lumabas sa bibig nito. Halos hindi ito nasangga ni Ares gamit ang kanyang braso. Kung hindi, ang buong katawan niya ay nawasak na sana. Lalo lang siyang nagalit sa ataking iyon. Tumiim ang kanyang tingin. Ang malaking braso ay nahati sa tatlo. Ang isa ay kumapit sa ulo ng dragon habang ang dalawa ay kumapit sa mga pakpak nito. Isang matinis at masakit na atungal ang umalingaw-ngaw. Ang mga pakpak ng dragon ay napunit dahil sa sobrang lakas. Hindi tumigil doon si Ars. Walang tigil na pinagsusuntok ng tatlong braso ang dragon na parang sunod-sunod na putok ng baril. Ang lahat ng naroroon ay natigilan sa gulat, kumbinsidong nasasaksihan nila ang isang maalamat na rank hero. Kasabay nito, pilit na lumapit si Jack sa nagyelong mag-asawa, nakikita kung paano nila pinrotektahan ang bata gamit ang kanilang mga katawan. Sinubukan niyang basagin ang yelo gamit ang kanyang walis, ngunit walang nangyari. Sa larangan ng digmaan, naglunsad ang dragon ng huling desperadong ganting atake. Isang bugso ng nagyelong hininga ang humagupit sa lupa. Sa pagkakataong ito, dala nito ang bawat onsa ng natitirang lakas ng dragon, nilalamon ang lahat sa paligid. Bago pa makakilos si Jack, siya at ang eskulturang yelo ay tumalsik at agad na nadurog ang kalasag ng demonyong hari na bigay ni Diyos. Nakaligtas siya sa huli, ngunit dinurog ng impact ang kanyang mga braso at binti at naging nagyelong piraso. Kahit na hindi siya sumuko. Nang umalinggaw ang iyak ng isang bata mula sa nyebe, kinalagkad ni Jack ang sarili patungo sa tunog. Maaaring hindi niya mailigtas ang lahat tulad ng ibang mga bayani, ngunit kailangan niyang iligtas ang batang ito. Gaano kaya katagal tatagal ang kanyang wasak na katawan? Samantala, ang labanan sa pagitan ni Ares at ng dragon ay umabot na sa huling yugto. Matapos saluhin ng harapan ang atake ng dragon, ang balat na inalagaan ni Ares sa loob ng 20 taon ay ganap na nawasak. Kumalat ang mga simbolo sa kanyang katawan na nagpapakita ng kanyang tunay na anyong demonyo. Hindi tumigil ang dragon. Muling sumabog ang isang bugso ng nagyelong hininga, winawalis ang lugar ng purong enerhiya. Nang walang proteksyon ng kalasag sa pagkakataong ito, tunay na naramdaman ni Jack ang paglapit ng kamatayan. Sa huling sandali, pinrotektahan pa rin niya ang bata gamit ang sarili niyang katawan. Doon na sa wakas lumitaw ang figura. Tiningnan ni Diyos ang tao ng may pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit natalo ang lahi ng mga demonyo sa nakalipas na 66,500 taon. Ang mga tao ay kasinrupok ng mga kandila na maaaring hipan anumang oras. Gayunpaman, handa silang isakripisyo ang kanilang sarili upang protektahan ang iba. Nang makita si Diyos, alam ni Jack na ligtas na sa wakas ang bata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nawalan ng malay. Pagkatapos ng hindi malamang tagal, biglang nagising si Jack sa kama. Napagtanto niyang nakabalik na siya sa kanyang tirahan. Habang iniisip niya kung bakit buhay pa siya, nagulat siyang makita na ang kanyang mga durog na braso at binti ay ganap nang naibalik. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Diyos mula sa ibaba. Sa isang punto ng gabi, isang bunto ng kagamitan ang naipon sa paanan ni Diyos. Magtatanong na sana si Jack, pero inisyan lang siya ni Diyos at sinabihang tumayo na at magtrabaho. Hindi alam ni Jack kung ano ang nangyari pagkatapos, pero sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Diyos, nawawala lahat ng kanyang pagdududa. At gaya ng inaasahan, ipinagpatuloy ni Jack ang pagganap sa papel ng isang bayani. Kawawang Ares, laging siyang sumusugod sa unahan.
Samantala, ang kanilang Demon King, si Diyos, ay nanatiling ganoon pa rin, natutulog saan man siya magpunta. Sa tuwing makakapatumba sila ng dragon, bigla na lang itong nawawala. Kinaumagahan, isang malaking tumpok ng kagamitan ang lilitaw sa kanilang lugar. Sa paglipas ng panahon, lalong gumanda ang kanilang pagtutulungan. Ang palayaw na dragon-slaying underwear hero ay kumalat sa buong kontinente. Naghiyawan ang mga tao, sinasabing isa siyang bayaning ipinadala ng Diyos na magliligtas sa kanila. Habang patuloy na lumalaki ang koleksyon ng mga armas ni Diyos, papalapit siya ng papalapit sa kanyang pangarap at ngayon ang araw ng grand opening ng Demon Weapon Shop. Si Jack, isang rank hero ay sobrang saya. Ito ang unang beses sa buhay niya na nakakita siya ng ganito karaming armas at kagamitan. Mukha siyang lubos na nalilito. Nakangiting sinabi ni Diyos, magaling ang ginawa mo ngayon. Mula ngayon, sayo na ang shop. Hindi napigilan ng lahat na magtanong, paano ka? Ibinuka niya ang kanyang mga kamay. Nakakita ka na ba ng boss na mismong nagtatrabaho? Tapos hinila niya silang dalawa palapit na may hindi gaanong palakaibigang ngisi. May tutol ba? Sa ilalim ng panggigipit na yon, wala silang nagawa kundi tumango ng walang magawa. Pagkatapos ay lumingon si Diyos kay Ares. Kunin mo ang isang bagay para sa akin. Ilang sandali lang, isang kalasag ang inilagay mismo sa kanilang harapan. Ang kalasag ay gawa sa mga kaliskis ng dragon at pambihirang batong hiyas, na nilikha ni Hermes, ang pinakamahusay na panday sa Demon Realm. Ang depensa nito ay sapat na malakas para harangin ang 3 o 4 na direktang atake mula sa isang Demon King. Nang marinig iyon, natigilan si Jack. Sa sumunod na segundo, basta na lang inihagis ni Diyos ang kalasag sa kanya. Sa sandaling nasalo ito ni Jack, pakiramdam ng buong katawan niya ay para siyang napunta sa ibang mundo. Isang malaking mata ang biglang lumitaw. Isang boses ang umalingaw sa kanyang isipan. Ang pangalan ko ay Doom Knight. Mula ngayon, ikaw ang aking master. Sinundan ito ng isang kislap ng liwanag. Biglang bumalik sa realidad ang kamalaya ni Jack. Tulala pa rin siya nang kumaway si Diyos, sinenyasan siyang maghanda. Sa sumunod na sandali, naghagis si Diyos ng isang bolang apoy diretsyo kay Jack. Agad na itinaas ni Jack ang kalasag para harangin ito. Tumalsik pa rin siya dahil sa impact at nawasak ang bagong ayos na weapon shop. Anong klaseng boss ang magpapasabog ng sarili niyang shop sa araw ng opening? Nagwala si Ares habang si Diyos ay alanganing ipinaliwanag na aksidente lang iyon. Sa sandaling iyon, gumapang si Jack mula sa mga guho, nagniningning ang mga mata. Master, ayos na ayos lang ako. Kahit isang low-rank na Dragon Slayer ay maiinggit sa kalasag na ito. Mukhang hindi humanga si Diyos. Tutal, 1% lang ng kapangyarihan niya ang ginamit niya. Kung ganyan kakahina, sayo na lang yan. Bibigyan kita ng mas maraming gamit mamaya. Napaiyak si Jack. Hindi niya kailanman naisip na darating ang araw na hahawak siya ng ganito kalakas na kagamitan. Mahigpit niyang niyakap ang kalasag sa kanyang dibdib. Nagtaka si Diyos sa nakita. Hindi niya maintindihan kung bakit umiiyak si Jack. Talagang komplikado ang emosyon ng mga tao. Paglipat ng eksena. Sa kahariang winasak ni Diyos, isang grupo ng mga tulisan ang sumakop sa kastilyo. Ang pinabayaang prinsesa ay naging laruan na lang para sa kanilang katuwaan. Habang nagsasaya sila, isang nakatalukbong na tao ang kaswal na pumasok sa bulwagan. Tumingin siya sa kaliwat kanan ng mga tao, na parabang hindi sila umiiral. Bumulong siya sa sarili, mula sa tarangkahan ng kastilyo hanggang dito mag-isa. Walang anumang senyales ng laban. Ikinagalit ng pinuno ng mga tulisan ang kakaibang kilos. Sumigaw siya, sino ka ba talaga? Inalis ng lalaki ang kanyang talukbong, at lumitaw ang kanyang matingkad na berdeng buhok. Walang bahid ng emosyon ang kanyang mukha. Sige lang, huwag niyo akong pansinin. Pagkasabi niyon, marahan siyang tumalon at lumapag sa tabi ng trono. Patuloy siyang bumulong, isang tama, sapat para bumaon sa ilang bundok. Kaya ba talaga yon ng isang tao? Nagulat sa bigla ang kilos, sumigaw ang pinuno, ano pang hinihintay niyo? Palabasin niyo ang walang hiyang to. Sabay-sabay siyang sinugod ng mga tauhan. Lumingon ang lalaking may berdeng buhok at mahinahong nagbabala, huwag niyong gawin ito. Maaaring mga ipis kayo, pero may halaga pa rin ang buhay niyo, hindi ba? Mas lalo lang silang nagalit sa mga salitang iyon, at sinugod siya na parang mga baliw. Napabuntong hininga ang lalaking may berdeng buhok at itinaas ang isang daliri. Sa sumunod na iglap, tumalsik ang dugo at lumipad ang mga parte ng katawan. Bawat sumugod ay nawalan ng isang binti. Nataranta ang pinuno. Toby, anong gusto mo? Malamig na sumagot ang lalaki, pinaghihinalaan ng mga nakatataas na may nangyari dito na hindi dapat. Nandito ako para mag-imbestiga, makipagtulungan kayo. Nang marinig na ipinadala siya ng mga nakatataas, namutla ang pinuno. Ibig sabihin noon ay ang banal na imperyo, ang mga kinatawan ng Diyos. Nagpatuloy ang lalaking may berdeng buhok. Anong nangyari noong araw na yon? May sumira sa buong kastilyo sa isang iglap. Hindi iyon basta-basta nawawala ng walang bakas. Saan nagpunta ang taong iyon? Sa ilalim ng bigat ng presensya nito, nanginginig na umiling ang pinuno at sinabing hindi niya alam, tanging ang tawag lang daw ng mga mangangalakal sa taong iyon ay white hair. Sabi nila, noong umagang iyon ay mag-isa siyang pumasok sa kastilyo, tapos ay sinundan ng isang malakas na pagsabog. Walang nakakaalam ng dahilan dahil patay na ang sinumang nakaalam ng katotohanan.
Matapos itong marinig, natahimik at nag-isip ang lalaking may berdeng buhok. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagsalita siya, "Salamat sa impormasyon. Sana'y swertehin kayo." Habang tumatalikod siya para umalis, biglang sumigaw na parang nababaliw ang pinuno. Si Whitehair ang tunay na tagapagligtas ng mundong ito. Wala kang ideya kung gaano kahayop ang paniniil ng kahariang ito. Bawat laryo ng kastilyong ito ay itinayo sa dugo at buto ng mga karaniwang tao. Si Whitehair ay isinugo ng mga Diyos para labanan ang masamang hari. Ibinalik niya sa amin ang kastilyo na dapat ay sa amin, mas mabuti pa kaysa sa mga maharlikang marunong lang pagsamantalahan ang mga tao. Huminto ang lalaking may berdeng buhok. Malamig siyang lumingon. Magandang talumpati. Ngunit kung siya ba ay sugo ng Diyos, ang banal na imperyo ang magpapasya niyan. Mahina niyang pinatunog ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, nahulog ang ulo ng pinuno mula sa kanyang katawan. Sa ibang lugar, matapos iligtas ang isa pang dragon, sa wakas ay huminto muna si Diyos at ang kanyang grupo. Hindi mapakali si Diyos. Napakaraming miyembro ng mga dragon ang nahawaan ng mga parasito. Ito ay isang malaking sakuna. Bilang Diyos ng mga dragon, hindi ba't dapat niya itong malutas agad sa pamamagitan ng pagkilos niya mismo? Bakit ipinagkakatiwala ito sa iba? Siguro gusto niyang pumasok sa mundong ito gamit ang katawan ng tao, mungkahi ni Ares. Hindi pa rin lubusang nakumbinsi ng paliwanag si Diyos. Hindi rin sigurado si Ares, ngunit naniniwala siyang may kinalaman ang lahat sa Dimensional Archive. Ang mga alaala at testimonya ay madaling mabago ng mahika, ngunit hindi ang mga tala na nakaimbak sa Dimensional Archive. Dahil doon, ito ay naging mahalagang ebidensya sa paghatol kahit sa mga Diyos. Ang kawalan ng kakayahan ng Diyos ng mga dragon na kumilos sa mundo ng mga tao ay marahil dahil sa takot niyang maitala doon. Sa madaling salita, ang kanyang presensya dito ay isang lihim na hindi maaaring sabihin ng malakas. Habang naglalakad at nag-uusap, bumalik din sa karwahe sina Diyos at Ares. Pagdating nila, bumagsak na sa lupa si Jack dahil sa pagod. Kahit na, maingat niyang binalot ang kalasag at isinantabi. Hindi ito naintindihan ni Diyos, ngunit ipinaliwanag ni Ares na malaki ang kahulugan ng kalasag para kay Jack. Sinabi pa ni Jack na kapag naging bayani na siya, plano niyang ipamana ito sa kanyang mga nakababatang kapatid. Hindi pa rin lubos na maunawaan ni Diyos ang ganoong damdamin, ngunit sinabihan niya si Ares na maghatid ng mensahe. Hindi kailangang maging ganoon kaingat ni Jack. Ibibili niya na lang ng isa pang kalasag ang mga kapatid niya. Dahil doon, ipinabuhat ni Diyos si Jack kay Ares papunta sa karwahe. Pabalik, tinanong ni Ares kung magiging maayos ba talaga ang mga kamay at binti ni Jack. Sinabi ni Diyos sa kanya na huwag mag-alala. Hindi rin naman siya gaanong tiwala sa mga doktor ng Demon Realm, ngunit sa pagkakataong ito, mukhang naging maayos naman ang paggamot. At sa kaloob-looban niya, naniniwala siyang balang araw ay magiging isang kahanga-hangang bayani si Jack. Sumimangot si Ares at binalaan siyang huwag magsalita ng ganoong kasamang pangitain. Kung mangyari man yon, mapipilitan silang dalawa na maglaban sa loob ng 20 taon. Hindi sumang-ayon si Diyos. Kung talagang magiging bayani si Jack, makikita ng lahat si Diyos bilang pinakamalapit na kaalyado ng bayani. Ang sumunod na sinabi ni Ares ay tuluyang winasak ang ideyang iyon. Hindi yan maaaring mangyari. Hindi unang henerasyon si Jack. Ayon sa mga batas ng mundong ito, ang mga tao ay nagkakaroon ng susunod na henerasyon halos kada 20 taon pataas. Ibig sabihin, ang ika-5 henerasyon ay eksaktong 100 taon, ang parehong taon kung kailan isisilang ang isang Demon King. Kaya ang isang tulad ni Jack, isang ika-4 na henerasyon, ay hindi kailanman magiging isang bayani. Isang malamig na tawa lang ang kanilang pinakawalan. Kung iyon ang batas ng mundong ito, isa itong malaking kalokohan. Seryosong tinanong siya ni Ares kung bakit ayaw niyang maging Demon King sa simula pa lang. Umiwas ng tingin si Diyos. Hindi ko sasabihin sa'yo. Sa katunayan, hindi rin niya ito lubos na naintindihan. Habang siya'y malalim na nag-iisip, isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa itaas. Isang malaking dragon ang umaatake sa isang airship ng tao nang makita nila ang sagisag sa katawan nito. Kahit si Ares ay nagulat. Ito'y pag-aari ng isang pamilya na nagluwal ng halos 100 ultimate heroes na may pinakadalisay na lahi sa lahat ng pure blood clans. Agad nitong nakuha ang interes ni Diyos. Dahil napadaan na rin sila, nagpasya siyang imbestigahan kung ano talaga ang nangyayari. Sa lugar ng pagbagsak, isang malaking bagay na nakabalot sa puting tela ang hinihila ng isang grupo ng mga tao. Sinigawan ng matabang lalaki na nangunguna sa kanila ang kanyang mga tauhan na mag-ingat dahil kapag nasira ito, mapuputulan sila ng ulo. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, muling sumalakay ang dragon na umatake kanina. Nagmamadaling nag-utos ng kontra-atake ang matabang lalaki. Sa isang iglap, bumuhos ang isang bagyo ng mahika papunta sa dragon. Madaling naiwasan ng dragon ang bawat atake. Pagkatapos ay sumagot ito ng isang buga ng hininga ng dragon. Habang iniikot nito ang kanyang malaking katawan para sa isa pang atake, isang figura ang biglang lumitaw. Lumundag pa itaas ang lalaki, ginawang tuntungan ang ulo ng mataba, at sa isang simpleng hampas lang. Bumagsak ang dambuhalang katawan ng dragon sa isang lawa ng dugo. Ang lalaking iyon ay ang kabalyero ng pamilya, si Voluus.
Linisin ang espada ko, ayusin ang lugar ng labanan, huwag mag-iwan ng bakas. Kapag may nakaalam nito, papatayin ako ng ama ko. Nang hindi na muling lumingon, tumalikod na siya para umalis. Sa sandaling iyon, mahinahong nagsalita si Diyos. Ito ba ang hinahanap mo? Dahan-dahan niyang pinunit ang tela, at lumitaw ang isang malaking mata ng dragon. Sumimangot si Diyos. Sa pagtingin dito, wala talagang anumang senyales ng impeksyon ng parasito. Doon niya napagtanto. Kaya pala hindi tumitigil sa paghabol sa inyo ang batang dragon na iyon. Ito ang kanyang ina. Hindi ba't may tigil putukan sa pagitan ng mga tao at mga dragon ngayon? Bilang mga miyembro ng isang pamilya ng bayani, ano ba talaga ang binabalak ninyo? Agad na nakuha ng kanilang presensya ang atensyon ni Valius. Pabulong na sinabi ni Ares, bakit mo siya sinasadyang galitin? Napatawa si Diyos. Hindi ka ba mausisa kung anong klase ng kapangyarihan ang tunay na taglay ng isang pure-blood family? Hindi man lang sila tinapunan ng tingin ni Valius. Kaswal niyang inutusan ang matabang lalaki na asikasuhin sila at nagpatuloy sa paglalakad. Nang matanggap ang utos, umisi ang matabang lalaki. Hindi ko alam kung sino kayo, pero may nakita kayong hindi dapat makita. Iwanan niyo ang inyong mga buhay dito. Ang paulit-ulit na pagbabaliwala ng basurang tulad nito ay nagtulak kay Diyos sa kanyang sukdulan. Inutusan niya si Ares na ubusin silang lahat, ngunit nag-alinlangan si Ares. Hindi ba't dapat tayong gumanap bilang mga kaalyado ng bayani? Hindi ba't magmumukhang kakaiba kung aatake tayo sa isang pure-blood family? Pinag-isipan ito ni Diyos. May punto siya, ngunit ibang usapan na ang paglunok sa galit na ito. Agad na nauwi sa mainit na pagtatalo ang dalawa. Nang makitang hindi pa rin siya sineseryoso, nainis ang matabang lalaki at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumalakay. Isang bagyo ng mahika ang bumuhos sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Sa sumunod na segundo, lumitaw na si Diyos at Ares sa likod ng mga tao na nag-iwan sa lahat na nakatingin ng hindi makapaniwala. Pero hindi pa rin tapos ang kanilang pagtatalo. Inaatake na nila tayo. Suminghal si Diyos. Hindi mo ba sila haharapin? Ganting sagot ni Ares. Madali lang silang patayin. Pero magiging ayos lang ba talaga yon? Nainip na si Diyos. Kung ganon, magmakaawa ka at iligtas mo kami. Umiling si Ares. Malamang huli na ang lahat. Natuklasan natin ang kanilang sikreto. Hindi nila tayo hahayaang makaalis ng buhay. Habang pinapanood silang magtalo na parang sila lang ang tao, tuluyan nang nag-init ang ulo ng matabang lalaki. Sa isang galit na sigaw, inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na sabay-sabay na sumugod. Napapaligiran sa lahat ng dako, napabuntong hininga na lang si Ares. Ayokong masangkot sa isang pamilyang pure-blood, pero mukhang wala tayong pagpipilian. Sa isiping iyon, pinakawalan niya ang Demon Breath. Isang malakas na pagsabog ang sumunod at ang mga sundalong sumusugod sa unahan ay naging abo. Gayunpaman, ang mga natitirang tauhan ay sumugod pa rin ng walang takot. Isang pulang-pula na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Ares. Sa sumunod na sandali, nagliparan ang laman at nagtambak ang mga katawan. Sakto nun, isang walang ingat na sundalo ang sumubok na umatake ng patago. Kalmadong umiwas si Ares sa paparating na talim. Sa isang pitik ng kanyang daliri, tumigas ang dugo sa kanyang kamay at naging isang napakatalim na patalim, agad na pumatay sa umatake. Gaya ng inaasahan, bumulong siya, ang pangangaso ng mga tao talaga ang pinakamatinding kaligayahan. Ang matabang lalaki sa unahan ay basang-basa na sa malamig na pawis. Sa sandaling iyon, muling tumalon si Valius pataas, tinapakan ang ulo ng lalaki bilang tuntungan. Isang atake ng espada ang bumaba mula sa kalangitan, humihiwa ng diretsyo sa kanila. Ang lupang kinatatayuan ni Ares ay nadurog sa isang iglap. Ngunit nabigo ang atake na saktan siya kahit kaunti. Tumigas ang ekspresyon ni Valius. Sino kayo? Naiwasan niyo ang atake ko ng ganoon kadali. Huwag mong sabihin galing kayo sa isa pang pamilyang pure-blood. Gamitin mo ang utak mo. Umismid sa Diyos. Sa tingin mo ba lahat ng makapangyarihang tao ay galing sa pamilyang pure-blood? Dahil sa pang-insulto sa publiko, tumindi ang kanyang pagnanais na pumatay. So ano? Mga dragon ba kayo? Wala nang halaga yon. Mamatay ang bawat saksi. Tumawa ng malamig si Diyos. Patay nako. Imposible yan. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, natigilan si Valius nang makita ang ngiti sa mukha ni Diyos. Mayroong isang bagay sa kaibuturan niya ang marahas na nagising. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Dumami ng ilang beses ang kanyang kapangyarihan sa isang iglap. Panandali ang nalito si Diyos sa kanyang nakita. Muntik na niyang isipin na nagpapanggap lang si Valius, pero mukhang totoong nagulat si Ares. Nang babalaan na sana niya ito, naglaho si Valius at muling lumitaw sa harap mismo ni Diyos. Nagtagpo ang kanilang mga mata at agad naramdaman ni Diyos ang pagkakaiba. Ang pagnanais na pumatay na yon ay parang nakaukit mismo sa mga buto ni Valius. Isang hagupit ng espada ang nagpabalik sa alikabok ng lahat sa loob ng ilang dosenang talampakan. Kahit na napakabagal pa rin. Imposibleng masaktan si Diyos. Muling inasar siya ni Diyos. Bilisan mo pa. Inaantok na ako. Sa sandaling iyon, narinig na mahina ang boses ni Ares sa kanyang tabi. Master, hindi ba dapat umalis na tayo? Naguguluhang tumingin si Diyos. Nagiging interesante pa lang ang mga bagay. Bakit mo laging sinusubukang sirain ang kasiyahan ko? Bakit ka natatakot?
Nahihiyang sumagot si Ares. Sa totoo lang, natatakot ako. Wala na ang kanang braso niya. Ang naputol na braso ay nagniningning sa nakakasilaw na liwanag. Iyon ang sa wakas ay nagpatigil kahit si Diyos sa pagkagulat. At sa sumunod na pintig ng puso, muling sumugod sa kanya si Vollis.